Hindi man marinig ang kanyang tinig, naghuhumayaw naman sa tatag at pagmamahal ang isang amang may kapansanan mula Tayabas sa Quezon. Kaya sa papalapit na National Disability Prevention and Rehabilitation Week, sinuklian ng GMA Kapuso Foundation ang kanyang kasipagan para maitaguyod ang kanyang pamilya. Tanging kaluskos na mga gamit sa bahay ang maririnig sa munting tahanan na ito sa Tayabas, sa Quezon. Ang mag-asawa kasi na sina Martonel at Andrea, parehong pipi at bingi. Pero sa kabila ng tahimik nilang mundo, nagsusumigaw ang kanilang pagmamahal sa dalawa nilang anak. Sa kabila ng kapansanan, nagsusumikap si Martonel na magtrabaho bilang isang garbage collector. Gusto ko silang masuportahan para makabili sila ng pagkain at mga gusto nilang bagay para paglaki nila. Normal at maayos na nakakapagsalita ang panganay nilang anak at sa kagustuhang maunawaan ang mga magulang. Nag-aral siya ng sign language sa tulong ng kanyang ama. Binigyang pagpapahalaga ng GMA Kapuso Foundation ang katatagan at kasipagan na ipinapakita ni Martonel. Binisita natin ang kanyang pamilya, dala ang regalong grocery packs at upang siguraduhin na maayos ang kanilang kalusugan, sinamahan natin sila na magpatingin sa mobile health service ng Tayabas City. Nagsama rin tayo ng professional sign language interpreter para mas maintindihan natin sila. Si Sir Martonel, meron lang siyang mukhang tonsillopharyngitis. Si Mrs. naman ay masakit lang yung likod. So si Sir, binigyan namin siya ng antibiotics and vitamins na rin. And then si Ma'am naman, binigyan natin ng pain reliever. Mga kapuso, isa si Martonel sa patunay na hindi hadlang ang kapansanan para magpatuloy sa buhay. Kaya dapat silang respetuhin at huwag kutsain o husgahan. Halos 3 linggo na lang bago magbukas ang panibagong school year. Kaya ang GMA Kapuso Foundation nagsimula na ring suyuri ng iba't ibang probinsya para sa ating proyektong Unang Hakbang sa Kinabukasan. Isa sa unang nahandugan ng school supplies, ang mga bata mula sa Davao Oriental. Tuwing papalapit ang pasukan, excited ang karamihan sa mga estudyante sa pagbili ng bagong gamit pang-eskwela. Pero para sa incoming grade 1 student na si Sham, sapat na raw ang pinaglumaang bag na bigay ng kanyang kapitbahay kahit pa sira at may butas na ito. Ayaw sa dahil kasi sa matinding pag-ulan noong Enero na nagdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa kanilang lugar sa Tarragona sa Davao Oriental, nawasak ang kanilang tirahan. Inanod din ng baha ang mga gamit nila, kabilang na ang kanyang bag at notebook. Yung mga gamit po ng mga anak ko, wala na po kaming natira. Masakit po talaga. Mahalaga po kasi yung mga batang nakakapag-aral. Pero wala po akong magagawa. Wala po kasi yung pampalit ng ng mga pang-school supply sa mga anak ko. Nalubog din noon sa putik ang Lukatan Integrated School kung saan nag-aaral si Sham. Maraming gamit sa eskwelahan ang hindi na napakinabangan pa. Yung activity center po namin, lahat po talaga putik siya, makapal na putik. Yung ibang estudyante, magsasabi na wala pong papel, wala pong lapis. Bilang tulong, nagsimula na muli ang unang hakbang sa kinabukasan project ng GMA Kapuso Foundation. Nagtungo tayo sa mga liblib na eskwelahan sa bayan ng Tarragona para maghatid ng kumpletong school supplies sa kinder at grade 1 students. Yung ibang pamilya, bumabangon pa mula dun sa kalamidad. Sa hirap ng buhay ngayon, kahit yung basic school supplies, nahihirapan talaga yung mga magulang. Maraming salamat talaga sa GMA Kapuso Foundation. Nararamdaman namin ang inyong serbisyong totoo. Bawat umaga ay pagkakataon para sa mga kabataan na pagyamanin ang kanilang kakayahan para sa kanilang pangarap. Pero kailangan nila ng alalay. Kaya may mga estudyante tayong inabutan ng school supplies sa Caraga sa pagpapatuloy ng unang hakbang sa kinabukasan project ng GMA Kapuso Foundation sa Davao Oriental. Tinaguri ang Sunrise Capital of the Philippines ang bayan ng Caraga sa Davao Oriental.
dahil nasa pinakasilangang bahagi ito ng bansa. Dito unang nasisilayan ang pagsikat ng araw na sumisimbolo rin ng panibagong pag-asa para sa maglolang Melinda at Gio. Hirap man sa buhay, sinisikap ni Melinda na makapag-aral ng kanyang apo. Siya rin kasi ang nag-aalaga kay Gio habang nagtatrabaho ang mga magulang nito sa Davao City. Problema ako, ma'am, kay wapay kwarta. Yung tawag ak sang kanan ama, wapay sweldo. Nya kung moabot na yung klase, di ak makapalit. Problema gyud ako, ma'am. Tuwing bumibili sa tindahan, itinatabi ni Melinda ang supo na pinaglalagyan ng kanyang napamili. Ito na rin kasi ang nagsisilbing bag ni Gio sa eskwela. Merong supot ng galing sa convenience store, meron doon pong sa bigas, pinaglagyan ng bigas. Doon nakasilid yung mga papel, lapis, at saka yung mga notebooks. Pangarap ko po magkaroon ng bago na bag. Ang hiling ni Gio, isinakatuparan ng unang hakbang sa kinabukasan project ng GMA Kapuso Foundation. Kabilang siya sa 2,400 estudyanteng nakatanggap ng bagong bag at kumpletong school supplies sa Davao Oriental. I'm really happy na may mga tao pa rin katulad ninyo. Napakalayo ng Davao Oriental. You were able to reach the place. Naway ang mga gamit na ito ay makatulong sa paglalakbay ng mga bata tungo sa kanilang mga pangarap. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada.